Ito may hospital on wheels na umiikot sa iba't ibang Oo. parte dito sa bansa. Alamin po natin. At balikan natin ngayon si Dr. Jean Sanchez, a founder at head ng Hospital on Wheels. Good morning, Doc. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. This is Fifi together with Chi. Yeah, good morning, Chi and Fifi. Good morning sa mga viewers ng Rise and Shine. Okay, good morning, Doc. Gaano po ninyo katagal ginagawa tong medical surgical mission with Hospital on Wheels, and how did you come up with this great idea po, Doc? Well, ito nag-start noong 2007. It's a hospital on wheels. Ang purpose nito is bring the hospital to the community. Instead na yung mga pasyente ay pupunta sa ospital, dadali namin ng ospital kahit sa malayo, basta dito sa buong Pilipinas. Wow. Doc, ano po ba usually yung mga sakit o kondisyon na kaya ninyong gamutin dito sa Hospital on Wheels? Ano yung mga kadalasang cases po na inilalapit sa inyo, Doc? Okay, ang primera dyan ay ang surgical component. Kasi yan ang problema, kulang sa mga mag-o-opera, sa mga anesthesiologists, at sa mga instrumento, gamit, equipment. So, ang pinakamarami namin kaso, yung mga tumors, yung mga bukol, cyst, mga skin cancer, basta may nakita kang bukol from head to toe yan, simula sa ulo hanggang paa, at saka yung mga congenital deformities, katulad ng may mga bingot or cleft lip, whether ginawa na yan or hindi satisfactory ang resulta, inuulit namin. At yung madalas din, yung may mga luslus, no, sa bata, sa matanda, at marami pang mga conditions. Ngayon, yung medical, dental, at saka eye component, dagdag lang yun. Okay, Doc, si Chi po ito, grabe ang ganda ng programang ito at maraming matutulungan sa ating mga kababayan. Pero I'm sure marami nagtatanong, libre po ba ito, Doc? At may mga requirements ba na kailangan bago makapagpagamot o magpa-opera sa inyo? At paano at saan po sila lalapit, sir? Okay, libre po ito po. Libre, 100%. At yung kung paano po, titignan nyo lang po sa website namin, yung at saka sa Facebook site, Hospital on Wheels. So makikita ninyo yung mga schedule ng mga missions. At tulad ngayon September 10, nandiyan kami sa Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas. So September 10 yan. At sa September 16, nandiyan kami sa Rotary Center, dyan sa may Roses corner, Quezon City. Mother Ignacia. At sa September 17, kinabukasan, sa Mandaluyong kami. So makikita po ninyo sa aming site. Okay, Doc, so far, isa lang po ba ang umiikot na Hospital on Wheels o merong mga few? Isa lang po yan, pero ang mission namin 2 to 3 times a month kasi hindi po kaya pagka dadamihan pa yan. Kasi ang limitation po niyan, number 1, yung mga volunteers, yung mga surgeons, siyempre nagtatrabaho din po yan sa mga regular days. So lumalakad kami pagka weekend. Pangalawa, siyempre may cost po yan. So kami kung wala kami mga donors na tumutulong sa amin, hindi rin namin magagawa yan. So yung mga partners po natin tumutulong. Doc, we understand meron na po kayong mga series of places na pupuntahan, pero we wanna know po, saan na po kayong mga lugar nakapunta na with your missions? Balita namin ay, syempre, tuloy-tuloy po yung pag-ikot natin till the end of the year sa Lasmore, Doc. Ang pinakamaraming Luzon, umabot na kami sa mga malalayong lugar ng Luzon, kahit na saan sabihin. Kasi mahigit 300 missions na kami. Umabot na rin kami ng Cebu, katulad sa Karkar. Wow! Umabot na kami sa Mindanao, Jensan, Marawi, pumunta na rin kami dyan. Before nung gera, pumunta kami dyan. Ang pinakamalayo namin this past year, itong taon na ito, yung Maasin, Leyte, sa may Zamboanga, Bicol, Mindoro, Zambales, yan ang mga malalayo. Alright. Okay, Doc, mensahe o paalala lamang po para sa ating mga ka-RSP? Yun nga po, tingnan nyo lang po sa aming Facebook, Hospital on Wheels. Ito po ang pinakamarami namin ginagawa, surgical mission, bukol, simula ulo hanggang paa. Ibig sabihin nyo, nakakapanin nyo, nakikita. Yung may mga luslus, bata o matanda,
At yung may mga bingot, yung may mga cleft lip, whether ginawa na o hindi pa ginagawa. So yan po ang tulong natin sa ating mga kababayan Pilipino at sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkatangkilik ninyo at sa inyong mga panalangin. Sana no, Ang tuloy-tuloy at mas galing. dumami pa, Doc. Iniidolo namin ganito klase mga konsepto, no? Kasi syempre, we need these kinds of services, lalo na sa mga area na talagang marginalized o yung hindi talaga agad naaabot yung mga tulong kailangan nila. Malaking tulong to sa ating mga kababayan. Alright? Sa Malolos, 2 beses na kami. Alam kung taga Malolos ka. Sana sa Maynila, pumunta rin kayo. Oo, Sa Manila. Madalas kami sa Manila. Yun. Lagi ako nalalagi sa Malolos eh. Underserved area. Kasi alam mo, puno-puno yung mga hospital natin, mga government hospital. So, tumutulong po tayo. Alright, maraming salamat po sa pagbahagi mo sa amin ng iyong advokasya, Dr. Jean Sanchez. At sana ay mas marami ka pang matulungan na ating mga kababayan. Again, thank you, Doc, and more power. Okay, maraming salamat. Writer siya.